Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Unang pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM laban sa fake news at disinformation sa social media isasagawa sa February 4. Commission on Elections, inihayag na target pa rin nila na matapos sa April 14 ang pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 elections. At iligal na presensya ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard na mataan malapit sa baybayin ng Pangasinan. Isasagawa sa February 4, 2025 ang unang pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM laban sa fake news at disinformation sa social media. Nasa 40 social media personalities ang inimbitahan sa pagdinig. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Sanipuwersa ang tatlong House Committees upang imbestigahan ang paglaganap ng fake news at disinformation sa social media platforms. Isasagawa ang unang pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM na binubuo ng Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology sa February 4, 2025, araw ng Martes. 40 social media personalities ang imbitado bilang resource persons. Partikular na ang mga personalidad na may malaking bilang ng followers sa social media platforms at nakikilahok sa talakayan ng mga isyung may kinalaman sa politika, news analysis at online commentary. Bukod dito, dadalo rin sa hearing ang mga kinatawan ng Google, Meta at Facebook, ByteDance at TikTok. Gayon din ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Department of Justice. Pangungunahan ng pagdinig ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, chairperson ng House Committee on Public Order and Safety. Sa isang pahayag, iginiit nitong dapat protektahan ng mga kababayan laban sa mga maling impormasyon na nagdudulot ng takot at anyay pagkakawatak-watak sa lipunan. Panahon na rin anya upang magpatupad ng mas mahigpit na batas kontra fake news at disinformation. Dagdag pa ng kongresista, layo ng pagdinig na tukuyin ng mga pulisiyang umiiral upang bantayan ang digital platforms at maghain ng mga panukalang solusyon upang matiyak na may akses ang publiko sa tama at maaasahang impormasyon. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng National Capital Region Police Office o NCRPO na bumaba ng 19.61% ang bilang ng krimen sa Metro Manila noong unang buwan ng 2025. Ayon kay NCRPO Acting Chief Brigadier General Anthony Aberin, ang pagbaba ng kaso ng krimen ay bunsod ng pinaigting na kampanya ng pambansang pulisya laban sa iligal na droga, sugal, loose firearms at paghahanap sa mga wanted persons. Sa tala ng NCRPO, arestado ang 1,177 wanted persons at suspect, habang nakumpiska ang 139 na baril, 6 na pampasabog at iba pang ebidensya na nagkakahalaga ng 97.2 million pesos. Didinigin sa Senado ngayong araw ang panukala para sa implementasyon ng Ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Layunin ng pagdinig na tiyaking tama ang paggamit sa pondo ng bayan at hindi ito magagamit ng sinuman sa politikal na hangarin. Pangungunahan ni Senator Amy Marcos, chairperson ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Inaasahang tatalakayin sa pagdinig ang nilalaman ng enhanced guidelines para sa AKAP at mga mekanismo para maiwasan ang korupsyon kaugnay nito. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na target pa rin nila na matapos sa April 14 ang pag-iimprenta ng mga balota sa kabila ng mga nakaraang pagkakaantala nito. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Mahigit 2 linggong naantala ang pag-iimprenta ng mga opisyal na balota para sa 2025 elections. Ito ay upang sundin ang Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema. Noong January 27 lang muling napasimulan ang ballot printing sa National Printing Office o NPO. Ngunit ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa kabila ng delay, nananatili pa rin sa April 14 ang target nilang matapos ang pag-iimprenta ng mga balota.
Mahigit 71 million ang mga balotang gagamitin sa 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections. As of February 2, nasa 9.4 million ang mga balota na naimprinta o 13.12% sa kabuuang bilang na iimprinta. Mula sa dating 950,000 na kayang iimprinta kada araw ay umaabot na ito sa ngayon ng 1.5 million pataas. Sa halip kasi na dalawang makina na ginamit tulad noong unang printing, ginagamit na ngayon ng NPO ang 4 nilang reserbang printing machines. Marireach na namin yung 1.5 to 1.7 million na balota on a daily basis. At when you say daily po, 24 hours po yan, kaya po yung 7 to 7 hindi po kami tumitigil din. At hopefully po, in the next few days, ma-reach na natin yung maximum capacity na gusto po natin. So natutuloy-tuloy po ang inyong printing ng balota. Dagdag pa ni Garcia, ang matagal lang sa proseso ng pag-iimprinta ay ang manual verification at machine verification ng bawat isang balota. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang buwan simula nang mamataan ang iligal na presensya ng Chinese monster ship ng China, 54 nautical miles mula sa Capones Island ng Zambales, bagamat naitaboy na ito ng PCG sa layong 120 nautical mile. 2 barko naman ng China Coast Guard ang na-monitor, 34 nautical miles mula sa baybayin ng Pangasinan. Ang detalye sa ulat ni Ryan Nakanlali. Dalawa pang barko ng Chinese Coast Guard ang namataan sa layong 34 nautical miles ng Pangasinan kahapon January 2. Gamit ang Dark Vessel Detection Program, nadiskubre ng Philippine Coast Guard ang presensya ng mga barko ng China. Agad namang nagpadala ang pamunuan ng PCG ng air asset sa lugar para ito ay kumpirmahin. Bandang alas 9 ng umaga, nakumpirma ang iligal na presensya sa lugar ng dalawang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3301 at 3104. Nagsagawa ng radio challenge ang PCG sa mga barko ng China upang questionin ang kanilang pananatili sa lugar, subalit hindi sila sumagot. Ipinadala na rin sa Bulinaw, Pangasinan ng BRP Cabra o MRRB 4409 at BRP Bagakay o MRRB 4410 para itaboy ang mga barko ng China sa lugar. Halos isang buwan na simula ng unang ma-detect ng PCG ang iligal na pananatili ng monster ship ng China sa layong 54 nautical miles mula Capones Island sa Zambales noong January 4. Bagamat na itaboy na ito sa layong 117 nautical miles mula sa Zambales, mananatiling nakatuon ang atensyon ng PCG sa pagpigil sa plano ng China na gawing normal ang pananatili ng kanilang mga barko sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ayon sa PCG, ang patuloy na iligal na presensya ng mga barko ng China at patuloy na pagtanggi na kilalanin ang arbitral award na pumabor sa Pilipinas ay hayagang paglabag ng People's Republic of China sa international law. Habang ipinahahayag ng China na layunin nilang maitaguyod ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon sa pamamagitan ng mutual trust at kooperasyon. Malinaw anya na taliwas dito ang kanilang ginagawang mga aksyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagal nang naninirahan sa Pilipinas ang ilan sa mga nahuling Chinese national na pinaghihinalaan na nag-eespiya sa bansa. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado, ang ilan sa kanila ay nasa Pilipinas na mula pa noong 2002, kasal sa Pilipina, may working visa at konektado sa ilang mga kumpanya sa Metro Manila. Hinimok naman ng BI ang publiko na agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad na maaaring magdulot ng banta sa pambansang seguridad. Nagpahayag ng pangamba ang 2 pangunahing business group sa panukalang 200 pesos na dagdag sa daily minimum wage dahil sa posibleng epekto nito sa gastos at kompetisyon. Ayon kay Cecilio Pedro ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, maaaring tumaas ang presyo ng bilihin na makakaapekto sa mga mamimili.
Sinabi rin ni Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Chairperson George Barcelon na maaaring magdulot ito ng job cuts at mabawasan ang kakayahang makipagkumpetensya ng mga negosyo. Gayunman, iginiit ng mga mambabatas na makakatulong ito sa pagangat ng milyong-milyong manggagawa mula sa kahirapan. Aprobado na sa Kongreso ang proposed na 200 pesos na daily across-the-board wage increase ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Kaugnay nito, sinabi naman ng Department of Labor and Employment sa Kongreso na ipinauubayan nila sa mga mambabatas ang desisyon kung ipapasa ba ang batas para sa dagdag na sahod. Ang detalye sa ulat ni Jedne Resina. Binigyang diin ng Department of Labor and Employment na hindi nila hinahadlangan o hindi nila tinutulak ang panukalang 200 pesos na daily wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Paliwanag ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, nagbibigay lang sila ng mga impormasyon o technical inputs para matulungan ang publiko na maintindihan kung paano maaapektuhan ng dagdag sahod ang mga manggagawa at ang ekonomiya ng bansa. Lagi kong binibigyang diin na kami ay hindi humahadlang, hindi kami nagtutulak, nagbibigay kami ng inputs. Kasi at the end of the day, kami po ang mag-i-implementa eh. Nagbibigay po kami ng mga senaryo sa tulong po ng NEDA at saka ng DTI. Ano ba ang pwedeng maging epekto ng ganitong halaga may kinalaman sa usapin sa employment level, sa inflation rate, at saka sa atin pong tinatawag na GDP, Gross Domestic Product. Dagdag pa ni Secretary Laguesma, bilang implementing agency ng gobyerno, nakasuporta at handang sumunod ang DOLE sakaling maging batas ang panukalan ng Kongreso na 200 pesos na dagdag sahod sa pribadong sektor. Gusto ko pong bigyan ng diin, no? Kasi sa mga nakalipas na panahon po, pag nagbibigay po kami ng technical inputs, binibigyan po ng ibang kalhulgan. Hinaharang daw po namin o nag-o-object kami. Gusto ko pong bigyan ng diin, hindi po trabaho ng DOLE yon. Ang trabaho po ng DOLE, tiyakin na kung meron pong batas, ma-implement. At kung meron pong mga, nuances o mga circumstances, consequences, aalalay pa din po kami. Mandato aniya ng mga mambabatas kung tuluyang maitutulak ang panukalang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Layon lang din ng DOLE na matiyak na tuloy-tuloy ang paglikha ng mga trabaho na pangmatagalan at sustainable para sa ating mga kababayan. Nauna nang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan pang pag-aralan ang panukalang dagdag sahod dahil sa maaaring epekto nito sa iba't ibang negosyo sa bansa. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 100 lamang mula sa 8,000 displaced POGO workers ang natanggap agad sa job fair ng DOLE sa Pasay City ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Marami sa mga dating manggagawa ang nag-aalangan sa re-employment dahil umaasa pa sa muling pagbubukas ng POGO o hindi kontento sa sahod na inaalok. Patuloy namang magbibigay ng ayuda ang DOLE kabilang ang skills training at 30,000 pesos para sa puhunan sa mga gustong magnegosyo. Sasampahan ng kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 117 na Pilipinong manggagawa dahil sa paglabag sa Data Privacy Act. Ayon sa PAOK, ang mga ito ay mula sa opisinang kanilang sinalakay sa Makati na nagsisilbing hub ng ilang online lending apps na iligal na naghaharas sa mga nangungutang. 14 sa 131 manggagawa na nasa kustodiya ng PAOK ang handang tumestigo sa korte, kaya't hindi sila isasama sa kasong isasampa laban sa kanilang mga kasamahan. Narito naman po ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa May EDSA Bagong Baryo. Dito po sa right side ng screen natin na makikita ay papunta ng monumento. I like to moderate po ang daloy ng mga sasakyan at may kaunting pagbagal po dito sa may U-turn slot. Sa left side naman po na papunta ng Balintawak ay light to moderate din po ang lagay ng daloy ng mga sasakyan sa oras na ito.
sa North Luzon Expressway o sa NLEX. Sa ngayon po makikita natin dito sa may Kawayan ay mabigat na po ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito at sa ibang lugar naman po ay tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Sa drone video ni Jimmy Codiniera sa Pardo Service Road sa Cebu City, light to moderate din po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update sa umagang ito. Inaasahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa East Service Road, Barangay Western Bikutan ngayong araw, February 3 mula 8 a.m. hanggang 1 p.m. Dulot ito ng groundbreaking ceremony ng Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCITX sa Arca South. Pinapayuhan ng mga motorista na iwasan ang lugar o magplano ng alternatibong ruta. Magpapataw ng 25% na taripa ang Canada sa ilang produkto ng Estados Unidos bilang ganti sa mga bagong taripa na ipinataw ni US President Donald Trump. Inaasahang makakaapekto ito sa bilyong-bilyong dolyar na kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kasabay nito, nangako rin ang Mexico na gaganti ito laban sa taripa ng Estados Unidos. Mula sa Grand Prairie, Canada, makibalita tayo kay Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, good morning. Ano ba ang magiging epekto nitong bagong taripa na ipapataw ng Canada sa mga US products? Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa isang press conference ang pagpapataw nga ng halos 25% ng taripa na aabot sa 155 billion Canadian dollars o 107 billion US dollars sa mga produktong galing sa Amerika. Like the American tariffs, our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine, and bourbon, fruits and fruit juices, including orange juice, along with vegetables, perfume, clothing, and shoes. It'll include major consumer products like household appliances, furniture, and sports equipment, and materials like lumber and plastics, along with much, much more. Ang taripa na nagkakahalaga ng 30 billion Canadian dollars ay magiging epektibo sa darating na Martes habang ang natitirang 125 billion Canadian dollars ay ipatutupad pagkalipas ng 21 araw. Inihain rin ng Canada ang posibleng pagpapatupad ng mga non-tariff measures na maaaring may kaugnayan sa critical minerals, energy procurement at iba pang sektor ng kalakalan. Ang desisyong ito ng Canada ay matapos maglabas nga si US President Donald Trump ng bagong taripa na 25% sa mga produkto ng Canada at Mexico at dagdag na 10% sa mga produkto ng China. Isinama rin sa taripa ng US ang 10% na buwis sa enerhiya na inaangkat mula sa Canada. Ayon kay Trudeau, maaring maging mahirap ang darating na mga araw para sa Canada, ngunit babala niya, mararamdaman rin ito ng mga Amerikano. Samantala, binatikos rin ni Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo ang bagong taripa ng Estados Unidos kung saan sinasabi niya na mas nanaisin ng Mexico ang collaboration at hindi confrontation. Dagdag pa ni Sheinbaum, handa ang Mexico na kumilos at magpatupad ng katulad na taripa laban sa produkto ng US bilang ganti sa hakbang ng White House. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Nilinaw ng PHIVOLCS DOST na hindi crater glow, kundi superheated plume ng ash emission ang liwanag na nakita sa bunganga ng Bulkang Kanlaon.
Ayon kay Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas, ang superheated plume ay mainit na abo na kayang makita ng infrared cameras, habang ang crater glow ay nakikita ng mata at palatandaan na may magma malapit sa bunganga ng bulkan. Dagdag niya, ang crater glow ay senyales ng posibleng lava flow o lava fountaining tulad ng bulkang Mayon at Taal noong 1754. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang isang individual matapos tumalon sa barko sa Lucena City, Quezon kahapon. Samantala isang mangingisda naman sa Looc, Romblon matapos na maiulat na nawawala noon pang January 30. Narito ang report ni Benedict Samson. Kaagad na nagsagawa ng search and rescue operation ang mga tauhan ng Coast Guard District Southern Tagalog matapos ang isang man overboard incident sa Lucena Port kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito'y matapos iulat ng pamangkin ng biktima na tumalon ng kanyang tiyuhin sa may starboard side ng sinasakyan nilang barko. Nasagip naman ang 50 anyos na lalaki na ayon sa mga otoridad ay mayroong pre-existing mental o psychological condition. Samantala sa bayan naman ng Looc sa Romblon, isang mangingisda ang patuloy na hinahanap ng PCG matapos na may ulat na nawawala noong January 30. Ayon sa PCG, kinilala ang nawawalang mangingisda na si Johnny Pabilla, 64 na taong gulang. Patuloy naman ang pagpapatrolya ng PCG katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Bantay Dagat para mapalawak ang search and rescue. Sino mang makakita sa nawawalang mangingisda ay maaaring tumawag o mag-text sa Coast Guard Station Romblon hotline number na 0930-137-7821. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaalam pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter sa Nueva Ecija noong Sabado. Ayon sa CAAP, kailangang suriing mabuti ang natirang mga bahagi ng helicopter para matukoy ang dahilan ng pagbagsak nito. Ang detalye sa balita ni JP Nunez. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa helicopter na bumagsak sa Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija noong hapon ng February 1, araw ng Sabado. Ayon sa spokesperson ng CAAP na si Eric Apolonio, maraming factor ang tinitingnan upang matukoy ang sanhi kung bakit bumagsak ang helicopter. Maraming factors para malaman kung ano talaga ang cause ng aksidente. Unang-una yung mga service record, yung flight information, yung mga papeles ng aeroplano at saka yung flying hours ng piloto. Isa sa kukunin ng mga investigador ng CAAP ay ang tinatawag na Electronic Locator Transmitter o ELM. Ito ang device na nagtuturo kung saan dumaan ang helicopter bago ito bumagsak. Dito matutukoy kung meron bang sama ng panahon na nakaapekto sa lipad ng helicopter. Kukunin yung aircraft na yan, yung helicopter at itatabi sa isang lugar at imbestigahan ng aircraft accident investigators yan. Kasama ko yan sa investigasyon para makita kung ano talaga yung cause ng aksidente. Sa ulat ng Nueva Ecija Police Provincial Office, isang babae ang nasawi sa insidente. Ang piloto ng helicopter na si Julia Flory Monson po. Ang kanyang mga labi ay nai-release na umano sa kanyang pamilya. Bagaman ang CAAP hindi nagbigay ng pangalan ng nasawi sa aksidente dahil nakatuon lamang sila sa investigasyon sa sanhi ng pagbagsak ng helicopter. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling mataas ang presyo ng baboy sa pangunahing pamilihan sa Quezon City. Samantala, bumaba naman ang presyo ng gulay at isda nitong huling linggo ng Enero hanggang sa pagpasok ng Pebrero. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Yes, Ivan, good morning. Kamusta na ba ang presyo ng bilihin dyan sa Balintawak Market? Yes, Kat, kailangan munang maghinay-hinay ng ating mga kasambahay sa pagkain ng karneng baboy dahil dito sa Balintawak Market,
Mahal pa rin ang presyo nito at inaasahan ng mga magtitinda na tataas pa ang presyo sa mga susunod na araw. Kung noong nakaraang December 2024 ay 340 per kilo lamang ang lamang baboy, ngayon ay 365 kilo na. Mula sa 380 pesos per kilo na liempo naman, ngayon ay umaabot na ito ng 420 pesos per kilo. Habang 10 piso naman ang itinaas ng ribs na mula sa 310 pesos per kilo ay 320 pesos per kilo na ngayon. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng karne, mayroon din tayong good news dahil nagmura naman ang ilang gulay, gaya na lamang ng kamatis na 50 pesos per kilo na lamang ngayon. Ang sili, 200 pesos per kilo, habang ang repolyo, 80 pesos per kilo. 70 pesos per kilo naman ang talong, habang ang sibuyas ay 100 pesos per kilo at 120 pesos per kilo naman ang bawang. Ayon sa mga magtitinda ng gulay, nagsimula itong bumaba ilang linggo bago matapos ang buwan ng Enero. Pagdating naman sa isda, 240 pesos per kilo ang galunggong, habang mabibili naman ng 140 pesos per kilo ang tilapia. 200 pesos per kilo ang bangus, habang 180 pesos per kilo naman ang makarel. Ang tuna naman naglalaro sa 280 hanggang 300 pesos per kilo. Kaya naman payo natin sa ating mga kasambahay, imbes na kumain ngayon ng karneng baboy, ay mag-switch muna sa pagkain ng gulay at isda dahil bukod sa mas murang presyo nito, ay mas masustansya din na source ng nutrients. Yan muna ang update mula dito sa Balintawak Market. Balik sa inyo dyan, Kat. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Excited ang mga kababayan natin sa Rome, Italy nang muling nasaksihan ang isinagawang Hot Air Balloon Festival. Hindi nila alintana ang mahabang biyahe upang muling maranasan ang sayang hatid ng naturang okasyon. Narito ang report ni Edith Artades. Kinailangan bumiyahe ng 12 oras ang mga kababayan nating overseas Filipino worker mula Rome, Italy upang masaksihan lamang ang pagsasagawa ng hot air balloon sa Switzerland. Nagsimula ang pagdiriwang noong January 25 hanggang February 2. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 50,000 ang dumagsang bumisita sa event na ito. This is the 45th edition here of the Festival of the Balloon in Châteaudet. We probably will have more than 50,000 people during the 9 days, and for these editions we could fly during 5 days, so it's a very good edition. Each year we organize the festival, and it's a very highlight for Châteaudet. It's the most important event here each year in Châteaudet. Ang entrance fee ay nasa 10 euro bawat isa, na katumbas ng 600 pesos. Para naman makasakay sa hot air balloon, kailangan magbayad ng 350 euro o katumbas na 20,000 pesos ang bawat isa, na tumatagal ng 1 oras na nakalutang sa itaas. May helicopter ride din sa halagang 65 euro o 3,900 pesos na tumatagal ng 15 minutes. Sinamantala naman ng iba nating mga kababayan sumakay sa helicopter na labis nilang ikinasaya. Sulit ang kanilang pagdayo dito dahil sa nag-enjoy sila at pansamantalang nakalimutan ang pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay. First time ko pong nakasakay ng helicopter, 65 euro po ang per head. Sulit naman po talaga yung experience po, bilisima po, hindi basta-basta po makakalimutan yung saya at hindi po basta mabayaran yung pera, yung sayang na idulot po ng pagsakay namin dun sa helicopter. Edith Artates, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aabante na sa semi-finals ng UNTV Cup Season 11 ang DA Food Masters at Ombudsman Graft Busters. Ito ay matapos magwagi sa kanilang mga laban sa knockout game quarterfinals kahapon. Para sa detalye, narito ang balita ni Bernard Dadis. Carlo will go all the way. Wipes the
trade points and the move was to jam them defensively. This is what they did effectively. He's been trying so hard. Finally knocks one in from long. Semis bound na ang defending champion Agriculture Food Masters. Kaya naman ilang panalo na lang at malapit na sila sa pangarap na maitala ang makasaysayang back-to-back championship sa regular season na wala pang nakagagawa sa Liga ng Public Servants. Nakasagupa ng Group A number 2 DA Food Masters ang Group B number 3 Comelec sa knockout game sa quarterfinal sa Paco Arena sa Maynila kahapon. First quarter, Comelec opens the basket with a big 3 courtesy ni Kenny Isik. Yun lang, tila nabulunan na sila pagkatapos nito dahil sa ipinakaing 21-1 run ng Food Masters sa pangunguna ni Elijan de Guzman na may 11 points kaagad at Julius Kasaysayan with 6 points, 21-4 pabor sa DA. Second frame, nagising ang opensa ng Comelec at kumubra ng 28 points with Jimwell na Mukatkat leading the offense with 8 points. Pero tinapatan niya ng 22 points ng DA, si De Guzman pa rin ang nagtitimon na may 19 points na sa quarter na ito, 43-32 and the first half. Third kanto, si Sian ko naman ang nag-take over sa opensa ng Agriculture with 9 points. Nalimitahan lamang sa 13 points ang Comelec kontra sa 22 ng DA, kaya naman double digit pa rin ang kanilang hinahabol, 65-45. Last quarter, di pa rin sumusuko ang Comelec with Francisco Gariba na nagrehistro ng 8 points at 6 points naman si Aljan Ungria. Yun lang, kinapos pa rin sila sa momentum ng defending champ na napakahigpit ng depensa hanggang sa huli. Si Ian Garrido at Marlon Calaw naman ang humataw para sa Food Masters. Sa huli, tumunog na ang buzzer with the overwhelming victory ng Agriculture Food Masters, 88-68. Best player of the game si EJ de Guzman na gumapas ng 29 points at 2 assist. One championship experience namin. Yun yung nagpadala sa amin dito sa... Nasaan kami ngayon? Ngayon, nanalo kami quarterfinals. And para makuha din syempre yung confidence namin, we really work hard sa ensayo. Yun yung sinasabi ni Coach, huwag kayong kumpiyansa kasi kahit defending champion kayo, lahat sila gusto nila talunin kami. So, we work hard talaga. 2 linggo namin silang pinagandaan eh. Talagang match-up, tendencies, kung anong saan sila pupunta, sinong titira sa labas. Lahat yun sinimulate namin ng mga 2 weeks. Makakalaban ng Food Masters sa semifinals ang magwawagi sa quarterfinal match-up ng SSS Pension Boosters at PNP Responders sa Miyerkules alas 4:30 ng hapon sa Amorado Arena sa Quezon City. Natapos man ang kampanya ng Comelec ngayong season, nahigitan naman nila ang kanilang performance sa una nilang sali nung nakaraang taon. Aabante na rin sa semifinals ang Season 10 third placer Ombudsman Grabbusters. Nakabangga ng Group A number 1 team Ombudsman ang Group B number 4 AFP Cavaliers sa second game kahapon. First quarter, rumatrat kaagad ng 9 points si Carlo Gatmaitan at 8 points naman si Israel de la Cruz para idikta ang momentum ng Grabbusters, 27-18. Second frame, pumutok ng 9 points si Romeo Almerol para pababain sa 6 points ang hinahabol ng AFP. Si Berson Franco naman ang sumagot sa opensa ng Ombudsman with 7 points, 41-35 and a first half. Third kanto, nakadikit palalo ang AFP with Darwin Cordero and Paulino Rebollos, combined 13 points, leading the offense ng Armed Forces, 58-54. Lalo pang uminit ang bakbakan. Entering last and final quarter, nagsagutan ng 3 si Israel de la Cruz at Froilan Tubio. After 2 minutes, back to square one at 61 points. Dahil yan sa 2 out of 2 free throw ni Hil Paguta Isidro ng AFP. Napa-time out tuloy si Coach Danny Florano ng Ombudsman. Under 5-minute mark, pasok ang short corner ni Almerol. Deadlock at 66 points.
Matagal namang napako sa 68 all na binasag ng lead pass ni Ladia kay De La Cruz, easy layup, 70-68, 2 minutes and 53 seconds left. Pagkatapos niyan, pinahirapan na ng ombudsman ang AFP sa depensa. Kumayod ng 6-12 run ang Grabbusters hanggang sa naubos na ang oras, 11 points diyan mula kay De La Cruz. Final score 80-74, panalo ang Ombudsman Grabbusters. Dahil sa clutch performance, napiling best player of the game si Israel De La Cruz na tumikada ng 27 points, 7 rebounds at 4 na steals. Magaling talaga yung nakalaban namin AFP, pero mas ginalingan lang namin kaya namin nakuha yung panalo. Nakabang naman ang Ombudsman sa magiging resulta sa do-or-die quarterfinals game ng PhilHealth Consulta at Judiciary Magis alas 3 ng hapon sa Miyerkules. Kahit eliminated na ang AFP at COMELEC ay magwawagi pa rin sila ng cash prize na itutulong nila sa kanilang napiling beneficiaries. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Book of Luke chapter 9 verse 23 na nagsasabi, "And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Good morning, Kuya! Happy viewing po sa lahat ng ating nakatuning ngayon sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Oil price update po muna para sa mga kasangbahay nating motorista. Magpapatupad po ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Good news sa mga gumagamit ng diesel dahil malaki ang magiging rollback dito. Sa pagtaya ng oil industry players, 1 peso and 30 centavos to 1 peso and 50 centavos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang ang kerosene naman ay magro-rollback ng 70 hanggang 90 sentimos kada litro. Samantala, price hike naman ang ipatutupad sa presyo ng gasolina. Inaasahang tataas ito ng 60 hanggang 80 sentimos. Ang bigat. Lugis din. Lungkot Okay lang. ka. Gasolina. Oo, gasolina. Kasi ilang ano na, buong January yata. Walang puro pagbaba. Price hike simula January. Or parang December pala yata yung ano eh. Simula December may price hike na. Kaya tuloy diba nakakarinig na tayo ng mga magkakaroon na nagre-request na for adjustment ng fares. Ganyan. Di ba yun nga yung sinasabi natin na kapag talaga nagtuloy-tuloy yung ganito, mahihirapan yung public transportation natin. Kumbaga parang domino effect na yun lahat na pati presyo ng kuryente, pati siguro yung yung mga TNVS natin, yung pag-ride hailing apps, pati courier services, lahat na apektado, lalo na gasolina kasi. Pero sa mga diesel, gasolina ka rin, Gasolina kami. Gasolina rin kami. Ay, good Papalo news, na ng 70 pesos yan. Pero Pag akyat yan ng akyat. Recently nga nabalitaan niya sa balita, parang gusto nila gawing 15 pesos na yung minimum sa pamasahe. Ngayon ba? 13. 13. Mabigat yun lalo na sa mga estudyante, 15 pesos.
malaking kabawasan na yun. Lalo na kung elementary ka pa lang, baby ka pa, tapos 15 na yung bayad. Laki na rin. No? Dati Kawawa buong mga baon mo na estudyante. sa buong araw. Ngayon, pamasahe pa lang yun. Dati naabutan ko pa yung 8 to 10 pesos. Pamasahe. Ngayon, 8 pesos, 13. oo. Nung araw, no, Pesos. Tini? Nung araw. Nung araw, 8 pesos, no, 30. Kung maka nung araw, para namang 90 years old ka na. Ang bilis ng pag-angat. Kasi di ba yung panahon ng Oo. mga magulang natin magkano? Tapos nung tayo, umabot pa tayo ng 8 pesos. Dumoble Tapos na. tayo ngayon, wala pa tayong mga anak. Ilan dumoble na yung 30. presyo ng pamasahe. Grabe. Pero bawasan natin yung bad news. Good news muna Ayan. tayo, lalo na sa mga senior citizen ng Pasay City na ang birth month ay December. Maaari niyo na pong makuha ang inyong birthday cash gift. Ngayon pong araw, ang schedule ng mga taga-barangay 60 hanggang 119. Bukas naman po, February 4, pwede nang kunin ng mga taga-barangay 120 to 171 ang kanilang senior citizen birthday gift. Habang sa February 5 naman po, Miyerkules naman ang schedule ng Barangay 172 to 182 at Barangay 184 to 200. Ito ay maaaring kuhanin sa OSCA office mula 8 a.m. to 4 p.m. Sa mga senior citizen naman po na magka-claim ng kanilang birthday gift, kailangan po ay dala ninyo ang photocopy ng inyong Pasay OSCA ID. Kung authorized representative naman po ang kukuha, kailangang dalhin ang mga sumusunod: authorization letter, photocopy ng valid government-issued ID ng authorized representative at original Pasay OSCA ID ng senior citizen. Para po sa mga katanungan, makipag-ugnayan lang sa tanggapan ng Office of the Senior Citizens Affairs mula po Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. sa numerong 8804-0976 o 8846-7703. Happy na happy ang birthday ng ating mga senior citizen. December Kasi celebrant. cash gift sila. Kahit medyo late, di ba? At least meron silang Oo nga eh. aasahan. Sana next time mas maaga, Mas no? maaga. O kumbaga bago dumating yung December kasi syempre nakapag-celebrate kasi baka mamaya iba para mag-celebrate sa birthday nila, yung cash na yun para magamit nila to treat themselves kahit papaano. May pang-cake man lang. Oo, di ba? Kasi delay na. 2 months pa bago mag-celebrate pala, mga Para December. sa apo na naman. Para sa apo Di na nila yung ginagamit kasi. Basta at least meron Oo, tayo. Ganun. May ganun naasahan. tayo. May mahalang maintenance, Good news, di ba? oo. Libo rin ang inaabot pag ano. Okay din, malaking tulong din. Ngayon naman, panawagan naman po para sa mga navotenyo na may-ari po ng bangka. Kailangan nyo po uling mag-present ng maritime clearance sa pag-renew ng inyo pong rehistro. Hindi na po tatanggap ang City Agriculture Office ng police clearance bilang requirement po para sa pamamahagi ng permit to operate and certificate of number. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po sa Fishing Vessel Clearance Section ng Northern NCR Maritime Police Station sa cellphone number 0929-831-2405 at hanapin si Police Corporal Christine de la Cruz o mag-email po sa mppnavotas@yahoo.com.ph. Umaasa po ang lokal na pamahalaan sa inyong pakikiisa. Yan, kailangan natin ng maritime clearance sa mga further na requirements. Magandang alam po natin yan para kasi baka ma-question tayo sakaling nag-ooperate tayo ng ating mga bangka, biglang magulat tayo na baka bigla tayong sitahin, yun pala kulang tayo sa mga clearance. Magandang alam po natin ito, lalo na sa may may-ari po ng bangka, itong maritime clearance. Oo, at ito naman ang another advisory para rin sa ating mga kasamang navotenyo or ating mga kasambahay. Attention po sa mga navotenyo job seekers. Nangangailangan po ang lokal na pamahalaan ng Navotas ng clerk, ALS teacher, security personnel at information officer 2. Hanggang ngayong araw na lamang po ang deadline ng submission ng application. Sa mga interesado pong mag-apply, ipasa lamang po ang mga sumusunod na requirements sa City Human Resources Development Office. Sa first floor po yan ng ating City Hall o mag-email po kayo sa chrdo@navotas.gov.ph. Please take note po mga kasambahay itong ating mga requirements. Una po dyan ang letter of application addressed to Mr. Ryan S. Icasas, City Human Resource Development Officer. Ilagay nyo lamang po kung ano po yung posisyon na inyo pong ina-applyan. Pangalawa, kailangan po ng accomplished personal data sheet. Pangatlo, ang copy of CSC Certificate of Eligibility or valid PRC license or ID if applicable. Para po sa iba pang impormasyon, tumawag lamang po sa CHRDO sa numerong 8281-8531 Local 106.
dagdag trabaho ulit sa mga kasangbahay natin. At least ito marami-raming mga tatlo yata hinahanap nila, 'di ba? So at least yung mga kasambahay natin na naghahanap ng trabaho dito sa Navotas, hindi na kailangan lumayo pa, pumunta pa sa ibang mga city para maghanap ng trabaho kung available naman sa kanilang lugar. So why not grab natin yung opportunity lalo na if qualified naman tayo. Basta dalhin natin yung mga requirements para naman hindi naman sayang punta natin, no? Sa mga errands Saka natin. dami ganyan. naghahanap ngayon talaga, gusto makapasok sa mga government agencies, 'di ba? Gusto makapasok sa makapagtrabaho sa gobyerno. So siguro mas maganda i-grab na natin yung opportunity hangga't sila mismo yung naghahanap ng mga aplikante. Tama. Ito po, paalala naman mula sa Taguig City General Hospital Outpatient Department para sa mga nangangailangan po ng medical certificate para sa Lani Cares. Kunin na lang po ninyo ito sa mga health centers sa inyong barangay. Huwag na po kayong pumunta sa TGH-OPD para mas mapagtuunan nito ng pansin ang kanilang mga pasyente. Para po sa mga pasyenteng sumasailalim o sasailalim sa hospital procedures o confinement sa Taguig Pateros District Hospital, mangyaring kunin ang inyong medical certificate sa naturang ospital mismo. Nasa Taguig Pateros District Hospital ang inyong hospital records at doktor, kaya't ito rin po ang dapat magbigay ng inyong medical certificate. Yan, magandang advisory to kasi 'di ba minsan mahirap talaga kapag pupunta ka pa sa mismong ospital tapos certificate lang pala ang haba ng pila. Tapos yung mga magpapa-check up talaga, pati sila naaabala kasi ito, kukuha lang ng medical certificate, dapat na-check up na yung iba, 'di ba? So maganda to na nilagay na lang sa mga barangay. At kung meron naman, halimbawa, kailangan mo naman is yung clearance para sa maoperahan ka or mag-undergo ka ng surgery, dito na mismo sa ospital. Kasi doon talaga manggagaling kasi doon nga yung doktor na nakatoka sa kanila. True. Minsan nakikita mo nagbabottleneck kumbaga sila doon sa hospital kasi masyadong, lalo sa mga public hospital talaga, dinadagsa kumbaga na hahati yung attention ng mga doktor natin sa mga nagpapa-check up, sa mga kukuha lang ng med-cert. Pero maganda nga na may mga parang kumbaga satellite ng mga lugar tulad ng mga health centers nga na hindi ka na, minsan kasi yung mga public hospitals medyo malayo din kasi nga situated sila sa mga lugar na mas accessible sa iba eh. Pero pag may mga sa health centers na baka mamaya may malapit na health center sa inyo, hindi ka na babiyahe, hindi ka na magko-commute ng malayo, lalo na ngayon dito sa Taguig Pateros area. May iwasan natin yung overcrowded, 'di ba, ng mga lugar. Kaya magandang nakaka-save din ng time, 'di ba? Ngayon naman, advisory naman po mula sa University of the East, Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Naghahanap po ang UERM BS Prosthetics ng orthotics ng mga pasyenteng may scoliosis na nangangailangan ng spinal orthosis or brace at nais maging model patient. Libre po ang inyong matatanggap na brace. Kung kayo po ay interesado, kailangan lamang po ng doctor's referral for spinal bracing at latest x-ray. Ang deadline ng pagpapasa ng requirements ay sa February 5, araw po ng Miyerkules. Ito po ay first come, first served basis. Para sa karagdagang impormasyon at telescreening, pwede po kayong magpadala ng text message sa clinic clerk sa numerong 0919-6634-421. Yun, free spinal orthosis or brace. Oo, no? Para sa may mga alam ko kung di ako nagkakamali, orthosis para yan sa support sa paa. Sa paa kasi may kinalaman din yung kumbaga yung balance or alignment ng paa sa spinal. Kaya nga naalala ko dito may mga topics na wag daw kayong masyado ring bibili ng mga fake daw na shoes, yung mga shoes na hindi inaral daw kasi pwede siyang makaapekto nga daw sa alignment ng spine. So yun yung naalala ko sa orthosis. Pero ito libre. Kailangan lang natin ng referral ng doktor at pwede nating ma-avail to. Brace, 'di ba? May mga brace for scoliosis. Yan, kasi libre yung iba hindi maka-afford na lumalala lang talaga yung scoliosis nila kasi wala nga silang pampabrace. Pero ito, sakto libre na. I-grab nyo na po tong opportunity. Tsaka first come, first serve. So dapat talagang naka-ready na yung mga requirements. So ipapasa nyo na lang para mauna kayo. Pero isi-screen pa rin kung sino eligible. Di lang natin nasabi ko ilan yung kailangan. Parang wala patang advisory. Pero maganda, maghanda pa rin sila.
Kasi nga, ang laking ang laking kalunan sa mga may scoliosis. Kasi yung ibang mga scoliosis, hindi na naman nila alam na scoliosis. Yung akala nila parang nakukuba lang sila or parang nangangalay lang yung likod nila. Pero may mga scoliosis naman na malala talaga. Nakita mo talaga na Naka-S na S na talaga yung likod. Kaya maganda na kahit papano sa mga yung kumbaga mild pa lang or kasi yung mga yung mga malala ng kaso ng scoliosis, parang ang hirap na i-correct kasi nakikita mo talaga deformed na. Kaya maganda, huwag natin paabutin ganun. Kung meron naman ganitong free, i-grab na natin yung opportunity na libreng therapy para sa kanila. Ngayon naman mga kasambahay, magbalik tanaw tayo sa ating kasaysayan. Taong 1998 nang maganap ang isa sa pinakamalubhang cable car disaster sa kasaysayan. Isang US Marine aircraft ang nakaputol ng kable ng cable car sa bahagi ng Italian Alps na naging dahilan ng pagbagsak ng isang gondola na ikinasawi ng 20 taong sakay nito. February 3, 1998. Sa araw na ito ay bumagsak ang isang cable car sa bayan ng Cavallisi sa bansang Italy na ikinasawi ng 20 sakay nito. Ang trahedya ay resulta ng pagkakapatid ng kable ng cable car na aksidenteng nahagip ng isang US Marine aircraft. Bandang hapon nang sumakay ang isang grupo ng mga turista sa isang cable car para sa nakatakdang skiing activities. Ngunit bago pa man makarating sa kanilang destinasyon ay aksidenteng natamaan ng isang US Marine aircraft ang suspension cable ng kanilang sinasakyang gondola. Dahil dito ay bumagsak ang cable car mula sa taas na 250 talampakan na naging sanhi sa pagkamatay ng lahat ng sakay nitong turista. Ang US jet fighter ay nagtamo ng kaunting pinsala at ligtas itong nakabalik at nakalapag sa military base sa Italy. Sa inilabas na ulat ng mga otoridad, naging napakababa ng lipad ng US Marine aircraft na umabot lamang sa taas na 360 feet sa kabila ng nakatakdang minimum altitude na 2,000 feet para sa mga flights sa ibabaw ng bundok. Napawalang sala sa kasong involuntary manslaughter at negligent homicide ang pilotong si Captain Richard Ashby at ang navigator na si Joseph Schweitzer. Ngunit ang dalawa ay na-court-martial at na-dismiss sa Marines dahil sa pagsira sa videotape na nakapag-record ng kanilang pagpapalipad sa US aircraft. Nakakalungkot lang dito, no? Yung parang ang nangyari, no, after nilang maputol yung kable, nakabalik pa sila sa base nila, ang malala pa doon, talagang pinagplanuhan na nila na sana hindi makita yung yung cockpit video. So ang ginawa nila, kinuha nila yung cockpit video, sinira nila. Kasi nga ayaw nila na makita kung paano, ayaw nila na makita ng otoridad kung paano nila nasira yung kable. Paano hindi sila sumusunod doon sa sinasabi na altitude kung gaano kataas ka dapat magpapalipad. Ang nasa na pagkasunduan ng NATO tsaka ng Italy, dapat ang pagpapalipad mo nasa 1,000 feet. Itong nagpapalipad na to, nasa 300 lang, 350 lang ang lipad niya. Tapos nag-exceed pa siya sa speed. Ang speed lang dapat ang speed is nasa 750, umabot siya ng nasa 830 km na yung bilis nung nung pagtakbo nitong jet na to. Kaya nga ang dami daw nagreklamo rin talagang mga Italian kasi sila yung pinaka naagrabyado kasi ang nagsampa ng kaso or ang pwedeng magkaso lang dito sa mga to, mag-prosecute sa kanila is US. Kasi daw may kasunduan ang NATO tsaka itong Italy na sa mga ganung mga pagkakataon hindi pwedeng makialam ang Italia sa mga kumbaga sa pagpo-prosecute dito sa mga ganitong klase ng mga disasters or mga mangyayari man. Kaya ang daming mga Italian yung talaga nagrereklamo, 20 yung napatay mo. Tapos ganun lang, ilang taon ka lang sa kulungan. Noong una nga hindi pa sila na-convict kaya lalong maraming nagalit. Tapos yung doon sa pagsira nila nung evidence, 4 months lang ang ikinakulong nila. Kaya kahit ako mag-aalboroto ako sa magrereklamo ako. Pero walang magawa yung Italy kasi may kasunduan. Tsaka yung din, kumbaga yung, di ba ang unang initial na parang, kumbaga sinampa dun sa piloto tsaka dun sa navigator is manslaughter and homicide. Pero na-acquit nga daw sila nun. Kaya ang dami ding na-enrage pa ng mga Italian citizens, lalo na daw yung mga families ng mga biktima. Tapos, kumbaga, ang isa sa mga naging hatol din sa kanila is yung
Ayun nga yung sinasabi na pagsira dun sa videotape, dun sa kumbaga dun sa aircraft nila, para nga kumbaga hindi makita yung evidence. Laking laking evidence. Kaya parang dun lang sila na charge na napunta sila sa 6 months, 4 months ba? 4 months in prison. So ang daming na-enrage, kaya nga sinasabi nila yung relationship between Italy and US. Tsaka nga yung nabanggit mo rin, Tini, na yun nga, yung imbes na isa rin sa mga kinaka-enrage ng Italy is bakit hindi nga naman yung Italian government yung maghatol. Oo, kaya isa rin yun sa mga kumbaga naging issue. Tapos, yun nga, yung mga obstruction of justice. Pero, eventually daw, after nitong incident, nagbayad pa rin ang US na umaabot sa $40 million para naman to sa mga families, kumbaga, nung nadamay dito sa trahedya. Kumbaga, nagbayad pa rin naman sila. At least, di ba, kumbaga, makabawas man lang dun sa, kumbaga, galit ng Italy. Tsaka yung families din, yun iniisip ko yung families. Parang 2 million. Worth ba yung buhay ng Kaya nga, $2 million? $2 million. Kahit ilang $1 million yung buhay nun. Pero kasi during that time, kasi may ongoing war dun sa area ng Europe sa Serbia. Kasi ongoing yung Kosovo War, which is parang liberation army ng Serbia. Gustong umalis ng Kosovo galing sa Serbia. So, parang gusto nila maging independent nation na part yung NATO kasi ng mga bansang kampi dun sa gustong maging independent na bansa galing dun sa Serbia. Kasi member ng NATO ang Italy and US. Kaya that time, yung Italy, parang naging siya, may mga US base doon. Kaya may mga aircraft doon. Kasi mamaya, ang weird, bakit nandun yung aeroplano? Ba't nandun sa parang, ano tawag dito? Yung may, kumbaga, commercial areas, ba't ganun? Ba't may mga aeroplano doon? Kasi nga, during that time, doon naka-base malapit yung mga aeroplano ng US. Ang problema lang, yun nga, may regulations na mga 2,000 feet talaga yung minimum. Tapos naging 300, napakababa. Napakalaki ng napakalaki ng Bakit? Ba't ganun sila diferensya. kababa? Yun na nga, sinasabi nila meron daw silang low altitude training na gano'n. Pero Training nga daw. oo, pero medyo parang questionable yung yung dahilan nila. Pero isa nga yun sa mga issue, kaya NATO talaga ang prosecute nga kasi nga may ongoing na event during that time na involved ang Italy and US na ongoing war. Kaya medyo magulo din talaga, mahirap. Pero buti na nagkaroon naman ng magandang conclusion itong insidente na ito. At sana hindi na maulit yung mga ganito klase. Nakakalungkot kasi isipin mo, nagbabakasyon lang yung mga tao na yan. Tsaka bukod dun sa mga natanda, may mga bata din daw talaga 15 na bata. Oo, Tapos isa lang ata yung nakaligtas. Isang bata, 14-year-old. Tapos hindi pa niya makalimutan yung nangyari kasi parang 4 seconds lang yung bilis ng pagbagsak nila. So within 4 seconds, sabi niya, yung 4 seconds lang yun, pero it felt like eternity habang bumabagsak sila. Tapos pagising daw niya, nagising siya bago daw dumating yung mga rescuers, nagising siya. Tapos pagising niya, yung mga tao sumisigaw, pero unti-unti tumatahimik kasi unti-unti na palang binabawian ng buhay. Kaya very traumatic din. Tapos wala pa siyang pwedeng gawin na kalimutan agad. Kasi kailangan niya testimony during dun sa trial. Kaya importante talagang susunod sa mga regulations, 'di ba? Isa sa mga factor kung bakit din nagkaroon ng disgrasya kumbaga yun nga, hindi nagfa-follow ng regulations yung mga nagpapalipad ng Maging responsable sa lahat ng mga bagay, 'di ba? Lahat ng mga pinapasok natin, maging responsable tayo. Ayan. Pero bago pa ma-high blood yung mga kasambahay natin, no? Kasi alam ko medyo nakakaano yung today in history natin, medyo masakit sa loob yun, lalo na kahit hindi nangyari sa'yo, mabalitaan mo pa lang, masakit na sa loob Kaya lipat naman tayo dito sa ating K-drama. Di ba sa isang relasyon mga kasambahay, karaniwan na yung pagiging sweet sa isa't isa kapag bagong kasal pa lang. Pero dumarating ang mga problema at di naiiwasan na nagkakaroon ng pagtatalo ang mag-asawa. Gaya na lang nina Albert at Myla na sinubok ang pagsasama. Dahil sa sunod-sunod na di pagkakaunawaan, unti-unting lumamig ang relasyon ng dalawa. Paano kaya maayos muli ang kanilang pagsasama? Panoorin natin dito sa ating Kristiyano drama. Mahal, nandito na lahat ng damit mo. 6 na t-shirts, 2 pantalon, 4 na shorts, tapos yung sweater mo. Baka makalimutan na naman. Ang lamig pa naman ngayon, baka antukan kapag na-drive.
6 talaga? 3 days lang naman tayo dun na. Ba't ang dami naman? Mahirap na, no? Mabuti na yung may dala tayong extra just in case. Malay mo, mag-extend pa tayo. First time ko kayong makarating sa Bicol. Malabo atang mangyari yun. Naisingit ko nga lang tong bakasyon na to. Parang labag pa nga ang loob ni boss. Ang dami niyang pinapatapos sa akin. Eto nga, nirarush ko na to. Nakaka-stress. Ang daming revisions. Sige, go na. Tapusin mo na, carry mo yan, maaga pa tayo bukas. Eto yung camera mo, naka-ready na rin. Madaming magandang view doon. Sakto, may kasama ka pa namang magandang model. Ha? Naku naman oh. Bad trip. Oh, bakit? Etong si boss, hindi pa rin ina-approve itong mga gawa ko. Ang dami niyang pinapabago. Tapos, gusto pang magpagawa ng iba pang versions. Mauulit na naman sa umpisa. Pinapapostpone yung bakasyon ko. Dahil kailangan na raw matapos. Ano? Ang tagal-tagal na nating pinaplano to 2 weeks ago pa yung 2nd anniversary natin. Na-move na nang na-move. Oo nga eh. Pero anong gagawin natin? Pag hindi ko to tinapos, mawawalan ako ng trabaho. Sabi ko naman kasi sa'yo, mag-resign ka na dyan. May ina-offer namang posisyon yung ate ko, ayaw mo pang tanggapin. In-explain ko naman sa'yo, di ba? Ayaw kong magkautang na loob sa ate mo. Kilala mo naman yun. Tutulong nga, pero ang dami nang sinasabi. Bahala ka dyan. Ano ba naman yan, Myla? Yan na nga lang gagawin mo dito sa bahay, di mo pa ayusin. Sabay-sabay naman kasi, ang dami kong inaasikaso. Kung tinutulungan mo ba naman ako, sa halip na puro cellphone yung hawak mo. May mga kausap ako sa opisina eh. Importante ito, kaya kailangan ko sagutin. Sino na naman yung kausap mo? Client lang namin to. Ano ka ba? Client ka dyan. Ba't ang tagal yung magkausap? Ang lambing-lambing mo pa. Minsan na nga lang ako maglambing sa'yo. Ang sungit-sungit mo pa. Huwag ka nga makulit dyan. Wala ako sa mood, masama ang pakiramdam ko. Tapos sasabihin mo, palagi na lang laptop ang kaharap ko. Bumili ka na naman ng bagong laptop? Samantalang ako, nagpapabili ako ng bagong cellphone, hindi mo man lang ako pagbigyan. Okay pa naman yung phone mo eh. Anong okay? Tingnan mo nga ang daming sira, basag pa ang screen. Ang damot-damot mo naman. Minsan lang ako magpabili sa'yo, hindi mo pa ako bigyan. Ubus na agad yung binigay ko sa'yo. Ayusin mo naman ang pagbabudget. Panay yata online shopping mo eh. Online shopping ka dyan. Hindi mo ba naiintindihan ang tataas ng presyo ng bilihin ngayon? Ganun talaga. Kaya dapat magaling ka mag-budget, lalo na sa necessities at pagkain. Pinagluto pa naman kita. Tapos kung san-san ka kumakain. Sino ba kasi may sabi sa'yo na magluto ka ng marami? Sinabi ko naman sa'yo na may ka-meeting ako sa labas. Sinabi mo lang, may meeting. Pero hindi mo sinabing kakain kayo. Nahirapan pa naman ako sa pagluto nito, tapos ikaw, pa-relax-relax lang pala kasama yung ka-meeting mo. Tuwing weekends na nga lang ako nakakapag-relax, ini-istorbo mo pa ako. Ang daming gawain dito sa bahay. Hindi mo ba lang ako tulungan? Pahiga-higa ka lang dyan. Kaya mo na yan. Basag trip ka naman eh. Ang ganda-ganda na nangyayari dito sa pinapanood ko. Anong ibig sabihin nito? Bakit chat pa rin ang chat sa'yo yung ex mo? Napag-usapan na natin yan noon, di ba? Wala na yan. Bakit kasi nire-replyan mo pa? Baka akala nun, type mo pa din siya. Ginagawa mo naman akong tanga, Albert. Natural. Magre-reply ako. Tungkol naman sa trabaho yung tinatanong niya. Nagmamaang-maangan ka pa. Ang hirap sa'yo. Huli ka na. Ayaw mo pang magpatalo. Ang hirap din naman sa'yo. Kahit 1,000 beses na ako nagpapaliwanag, ayaw mo pa rin makinig. Inuuna mo kasi yung daldal mo. Wow! So ako pa pala ang mali. Anong gusto mo? Hindi ako kikibo? Hoy! Hindi ako martir. At lalong hindi ako tanga.
Nambababae ka, Albert! Ang kulit naman. Ang hirap mong paliwanagan. Hindi ako nang bababae. Kaya wiling-wili ka sa trabaho mo, no? Kaya pa na yung overtime mo habang ako, nagkakanda ko ba sa gawaing bahay at sa pag-aasikaso sa'yo? Nagkakalosyang-losyang ako dito sa bahay. Samantalang pwede naman ako magtrabaho kung papayagan mo ako. Sayang yung natapos ko. So manunumbat ka na. Choice mo nang una pa lang na dito ka lang sa bahay. Para ka mo, maasikaso mo kami na magiging anak mo. Bakit ngayon? Parang kasalanan ko pa. Dahil wala kang masisi. Ako na naman ang mali. Napakataas kasi ng pride mo. Hindi ako, Albert. Ikaw. Ikaw ang mataas ang pride. Ikaw na ang mali. Ikaw pa ang galit. Tila malungkot ka, Iha. Kanina ko pa napapansin na pinagmamasdan mo kami. Nakakatuwa po kasi kayong tingnan. Kahit po may edad na kayo, sweet pa din po kayong mag-asawa. Masarap ang buhay kung lagi kayong magkasundong mag-asawa. Ano pong sekreto nyo sa magandang pagsasama bilang mag-asawa? Ang bilin sa amin noon ng aming ingkong, dapat laging sweet at huwag maging mapait sa asawa. Payo din naman ng kuya ko, bakit mag-aaway pa kayong mag-asawa kung magbabati din naman kayo pagkatapos? Magpapalitan lamang kayo ng masasakit na salita. Dapat mahalin natin ang asawa na para bang ngayon ang huling araw na makakasama natin siya. Bilang babae, dapat pasakop ka sa asawa mo. Sa anumang sitwasyon na inyong pagdaraanan, dapat manatili ang paggalang at pagmamahal ninyo sa isa't isa. At ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Pero siyempre, dapat andoon ang pagsasaalang-alang dahil ang babae marupok na sisidlan. Yung mag-asawa kasi, pinalaki kayo sa magkaibang pamamaraan at kalagayan. Kaya, hindi ninyo maialis na kayo'y magkaroon ng pagkakaiba. Pero, dapat nagkakaisa kayo na laging may common denominator, ang Diyos at ang aral ng Diyos. Ang mag-asawa gustong-gustong guluhin ng demonyo. Kasi, pag nag-away ang mag-asawa, apektado ang anak, pati na ang biyanan at iba pang kaanak, magkakampihan na. Kaya kapag di na magkasundo ang mag-asawa, tuwan-tuwa ang demonyo. Tika, Iha, may asawa ka na ba? May asawa na po ako. Salamat po sa Diyos, sa payo, nanay at tatay. Babalikan ko lang po yung asawa ko. Pasensya ka na sa mga nasabi ko sa'yo, ha?
Dapat nagtiwala ako sa'yo. Ako din, nasaktan ko ang kaban mo sa maraming pagkakataon. Marami akong pagkukulang. Kung mayroong taong unang aalalay sa'yo, ako yon. Sorry ha. Magsimula tayo ulit. Ayun. Sana matutunan din natin yung gano'n na kapag papasok ka talaga sa relasyon, hindi pwedeng sarili mo pa rin yung iniisip mo. Pag sarili mo pa rin yung iniisip mo, huwag kang papasok sa relasyon, di ba? Parang gusto mo, may karelasyon ka na nga, dapat ibibigyan mo din ng konsiderasyon kung ano yung iniisip niya, ano yung mararamdaman niya sa mga gagawin mo. Kasi hindi ka na lang mag-isa. Kung gusto mo lang palang, ikaw na lang nasusunod, mag-isa ka na lang. Huwag ka naman damay ng iba. Huwag mo nang kasi once na pinapasok mo yan sa buhay mo, dapat in-accept mo na rin na may concern yan sa'yo, na may say din siya sa mga gagawin mo sa buhay, di ba? Kaya, maging considerate tayo sa mga partners natin, kung meron man, di ba? Lalo dun sa mga asawa mo, di ba? Talagang nangako ka sa Diyos na pakikisamahan mo at talagang mamahalin mo habang buhay. Saka dapat hindi na lang sarili mo yung priority mo. Dapat part na rin nun yung asawa mo. Kung dati workaholic ka, syempre dapat may bibigay ka ring oras. Bebe diba time ngayon? daw. May baby time na rin na kailangan ilaan. Tsaka wag basta-basta manlalamig yung pag-ibig. Katulad nung, syempre nang una nag-promise ka. Pangako Forever. Oo, diba? Ngayon dapat tuloy-tuloy pa rin yung pagmamahal. Gaya ng tuloy-tuloy pa rin ng mga outreach program ng Members Church of God International sa iba't ibang bansa sa Latin America. Pangunahin na po rito ang pagsasagawa ng medical missions upang malingap ang mga kapwa-tao natin na may problema sa kanilang kalusugan. Ito ay bilang tugon na rin sa kahilingan ng mga lokal na opisyal para maabot ang mga nangangailangan sa kanilang lugar. Salamat sa inyo at sa Diyos una sa lahat. At nagpapasalamat ako dahil binigyan niyo ako ng karangalan na mabigyan ng wheelchair ang aking ina dahil kailangan talaga namin ito. Salamat sa inyo mula sa ubod ng aming puso. Lubos po akong nagpapasalamat sa Diyos at sa inyong lahat. Magpatuloy po kayo sa inyong ginagawa at huwag kayong tumigil pagkat kayo ay gagantihan ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at wala akong maibabayad sa inyo. Pero ang Panginoon, siya po ang gaganti, babayaran niya kayo. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat unang-una sa Diyos at sa inyong lahat na nandito ngayon dahil nagawa nila akong tulungan. Pero nagkaroon ako ng pananampalataya sa Diyos na makakamit ko ito dahil hinihiling ko sa banal na Espiritu na magagawa niya ang gawain at ginawa niya ito. Una, lubos ako nagpapasalamat sa Diyos at sa inyo na nagbigay sa akin ng malaking tulong. Lubos ako nagpapasalamat sa Diyos para sa lahat ng ito at sa inyo na galing sa mahabang paglalakbay para pumunta at tumulong sa mga taong naririto na nangangailangan ng gamot. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa kanyang awa, dinala niya kayo rito sa lugar na ito upang hindi lamang ako ang makatanggap ng konsulta at mga gamot, kundi pati na rin ang ilan pang mga kapatid sa ating komunidad. Pagpalain nawa kayo lahat ng Diyos.
At marami sa atin ang walang mga mapagkukunan upang pumunta sa vision check-up dahil ito ay napakamahal. Kaya ito ay isang magandang pagkakataon at salamat sa Diyos na mayroon tayong ganitong benepisyo. At salamat sa inyo at kay Alkalde sa pagkakataong ibinigay niya sa amin. At ang totoo, hindi lang ako kundi maraming tao ang nakinabang dito. At ang totoo ay malaking tulong ito. Salamat. Masaya dahil sa tulong na ibinigay nila sa akin at naway pagpalain kayo ng Diyos at maingatan kayo saan man kayo pumunta. Maraming salamat! Salamat sa inyo at sa Diyos una sa lahat. At nagpapasalamat ako dahil binigyan niyo ako ng karangalan na mabigyan ng wheelchair ang aking ina dahil kailangan talaga namin ito. Nagpapasalamat kami sa inyo ng husto. Pakinggan ninyo. Salamat sa inyo mula sa ubod ng aming puso. Pagpalain kayo ng Diyos. Ang ginagawa natin yung magdala ng kapayapaan at ng karangalan ng Diyos na salamat ika sa Panginoon narating ninyo kami. Nakaramdam sila ng tinugon yung kanilang mga kahilingan at tayo ang pinadala ng Diyos sa kanilang lugar para makatugon dun sa kanilang mga panalangin. Isang pagpapala po ito dahil maraming tao ang nakakapansin sa ating kapaligiran dito. Kayo ay pumupunta rito at napapansin nila kayo sa inyong proyektong isinasagawaan na pinagtutulungan natin. Nagpapasalamat po ako bilang Vice Mayor. Salamat po sa inyo sa malaking tulong na inyong ginagawa sa aming mga mamamayan. Kapatid na Daniel, bayaan mo akong sabihin, pagpalain ka ng Diyos dahil sa mabubuting kapatid na mayroon kayo sa inyong kongregasyon. Sana'y magpatuloy kayo na tumutulong sa marami na sa ganito ay nakatatanggap tayo ng pagpapala ng Diyos. Ngunit mas maigi na madalaw mo rin kami balang araw dahil lagi kang kinukwento ng mga kapatid. Ngunit hindi pa kita kilala. Pero noon pa man ay lubos na ako nagpapasalamat sa iyo. Pumarito ka, kapatid ko, naghihintay kaming bukas ang pinto. Pagpalain ka nawa ng Diyos at patuloy kang puspusin ng Diyos ng maraming pagpapala at mabuting kalusugan. Isang malakas na palakpakan sa MCGI dahil sa kanilang malaking effort na isinagawa. Sa Diyos pong lahat ng karangalan at kapurihan sapagkat marami pong mga tao na walang kakayanang magbayad ng mga mediko o tumanggap ng therapy o dentista. Ganun pa man, gaya na nakikita po natin sa inyong isinasagawang medical mission. Kaya ang sabi po namin dito ay samantalahin ang gampaning ito. Ang bahagi na sinasabi nila sa mga residente ay hindi kami nagsasalita ng parehong wika, hindi namin maintindihan at hindi rin nila naintindihan ang Ingles o ang wika ninyo sa Pilipinas. Ngunit gayon pa man, naintindihan natin kapag sinasabi nating salamat sa Diyos dahil alam nating lahat na narito tayo dahil pinahintulutan ito ng Diyos. At ang mga residente kapag sinasabi namin ito ay isang paraan ng pagsasabi ng salamat sa mga doktor dahil sa lahat ng trabaho na kanilang ginagawa. Mapabati man o magpapaalam, sinasabi nila sa amin, salamat sa Diyos. Awa ng Panginoon, nakakapagpatuloy yun. Dahil nakikita mo yung nagagawa ng pagkakaisang espiritu, pagkakaisa ng paggawa. Andun yung kapayapaan. Di ba may harmony? Hindi tayo gumagawa ng kaaway. Di ba? Kaya nga, kahit inaaway tayo, hindi pa rin tayo gumagawa ng kaaway. Nagkakaisa tayo ng paggawa. Nagkakaisa tayo ng espiritu. Makikita mo, saan ka man pumunta, ano man ang wika, iba ang salita. Di ba? Ramdam nila yon. Kaisang espiritu sila. Adios sea la gloria. Amén. Salamat
sa Diyos, alam niyo, ito talaga yung patunay na sa MCGI, lahat talaga nililingap. Walang pinipiling relihiyon, walang pinipiling lahi. Kahit sino basta nangangailangan ng tulong, binibigyan natin sa awa tulong ng Panginoon. At syempre, yung gusto naman natin doon, yung ma-recognize nila na lahat ito ay gawa ng Diyos at may pag-asa. Tama. At since sa pag-uusapan natin ang mga medical mission, syempre dahil Monday ngayon, kumustahin natin ang isinasagawang weekly medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Naroon po si Brother Melvin Arbo. Good morning, Brother Melvin. Yes, good morning po sa inyo, Brad Ian. At good morning po siyempre sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. Brad Ian, tuloy-tuloy po ang ating mga paglilingkod dito sa ating MCGI Clinic sa Barangay Doña Orani, Bataan. Itong lugar ko ngayon, Brad Ian, ito po ang lugar kung saan nandito yung ating MCGI Pharmacy. Nakita niyo ba itong bunton na magamot na ito? Ito po ay pinagkakaloob natin sa ating mga recipients ng libre, walang bayad. Libre as in F-R-E-A, libre. Ayan. Ito po, kaway po sa ating mga masisipag na mga pharmacist. At syempre, andyan po yung ating mga volunteers naman. Hello, Sis Keng, Sis Jen, Sis Nurse. Yan. Ito po ating mga masisipag na mga kasama natin every Monday ng mga volunteers po natin dito sa ating MCGI Pharmacy. Lahat ng mga magpapakonsulta sa ating po mga doctors dito ngayon, after po sila ay mabigyan po ng reseta, sila po ay pupunta lang po dito para i-claim yung kanilang mga gamot. Kung yan po ay pang isang linggong gamot ang kanilang may uuwi. Kung yan po ay pang isang buwang gamutan, yun din po ang kanilang may uuwi. After po nilang sila pumunta dito sa ating table ng MCGI Pharmacy. Ayan. At syempre, ito po yung ating mga kasama din dito sa banda rito. Andito yung ating mga masipag na mga member ng News and Rescue, ang ating mga kasama dito sa ating vital signs, ano? At dito naman sa ating kaliwa, nandito naman po ang isa nating masipag na doktor, si Doc Cliff. Hello, Doc Cliff. Kaway po kayo. Yan. Yan, nagpapasyente na po sila. Pati po si Doc Boyet. Andito rin po si Doc Boyet ngayon. Kasama natin. Sila po ay mayroon na po mga pasyente po ngayon na nagpapakonsulta po sa kanila. Tuloy-tuloy po ito, no? At ito po ay inaasahan natin na ang bilang natin ngayon ay inaasahan natin madadagdagan pa yan dahil ngayon po ay wala pang alas 9. Ang ating registration, nagpapasimula po tayo ng 5 o'clock in the morning hanggang alas 9 po yan ng umaga. Kaya doon sa ating mga kasangbahay, yung mga malalapit lang po dito, kayo po ay inaanyahan po namin magsadya lang po kayo dito every Monday, 5 o'clock hanggang 9 o'clock ang ating registration. Lahat ng mga makakapagpa-register po sa oras na yan, sigurado pong tayo po ay paglilingkuran ng matapat, ng may pag-ibig, ng ating mga volunteer doctors, ng ating mga optometrist, at ng ating, meron din pala tayo ngayong physical therapist, nandiyan po, sa isang kwarto po natin dyan yung ating physical therapist, para sila po ay maglingkod sa ating mga kababayang kinakailangang i-therapy. At yung ating pong, syempre, yung ating pong optometrist, andyan po sila Doc Sarina, at kasalukuyan po silang naglilingkod po dyan, nagsusukat ng mata at nagkakaloob ng libreng salaming pangbasa. At syempre, nandun naman po sa isang lugar naman po natin dito sa ating clinic, yung atin naman pong MCGI Law Center. Nandyan po si Atty. Ruth Soriano at para po maglingkod sa ating mga kababayan na mayroong mga legal concerns at kinakailangan pong ikonsulta sa ating mga masisipag na mga abogado. At ito po yung ating mga pasyente ngayon. Masaya po ba kayo? Mukhang nakapagagana po ba kayo? Pwede pa pong umulit. Sino pa po bang hindi pa nag-aagahan sa inyo? Ayan. Sino pong first timer dito ngayon? Kayo po yung first time? Si nanay pala first time. Taga saan po kayo, nanay? Tigapita po. Ayun. Ano pong ipapakonsulta po natin? Yung po sa mata. Sa mata. Ayun. Wala pa po.
Sige po, loobin ng Panginoon, kayo po ay nakapila na po dito. Maya-maya lang po ay tatawagin na po kayo ng ating mga doctors po para kayo ay kanilang makausap at mabigyan ng reseta, ma-check up po kayo. Libre po yan. Okay po ba sa inyo yun? Okay po. Sige, salamat sa Diyos. At meron tayong MCGI Clinic na naglilingkod po sa ating mga kababayan. Ito po pwede nyo pang ipag-anyaya sa mga kilala po ninyo every Monday. Pwede po ba yon? Opo. Okay? At ang ating update, Brad Ian, sa ating po mga napaglilingkuran na po as of 7:30 ng umaga, meron na po tayong a total of 50 na nakapagpa-register po para po sa adult consultations. Sa pedya naman po ay 11. Sa optical po, meron na tayong 20. At yung ating pong dental naman ay meron po tayong a total of 70. 50 po dyan ay extraction o bunot ng ngipin. At yung 20 po dyan ay dentures. Yung atin naman pong legal, meron na po tayong 4 na nakapagpatala. At yung ating pong libreng gupit, yan, nandun po sila sa may bandang labas. Shout out po sa ating mga masipag na barbero. Meron na po silang a total of 14 na nagugupitan po sa umagang ito. At yung ating PT o physical therapist po ay meron na pong a total of 21. At ang kabuuan po niyan ay meron na po tayong 180 na mga napaglilingkuran. At yan po ay inaasahan natin madadagdagan pa. Sabi ko nga kanina, kasi nga ngayon po ay nasa mga pa lang, pasado alas 8:30 na pala ng umaga at meron pa po mga nagpaparegister, umahabol pa at madadagdagan pa po itong bilang po na ito for this Monday dito sa ating MCGI Clinic sa MCGI Coordinating Center ng Barangay Doña, ng MCGI dito sa Barangay Doña, Orani, Bataan. Ayan. Yan muna ang aking update. But Ian, balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Brother Melvin Arbo, live dyan sa Barangay Doña, Orani, Bataan. And of course, i-acknowledge din po natin ang ating mga doctors dyan. Nandyan po si Dr. Cliff Eldri Ibanez, Dr. Domingo Nomos, Dr. Melania Peña Flor, Dr. Dennis Alcantara, Dr. Lilian Alcantara, Dr. Jirani Rose Marquez at si Dr. Sarina Carlos. And of course, kasama rin po natin sina Sis Ruth Soriano at Sis Joan Mercado para naman sa nangangailangan po ng legal consultation. At katawang din po natin ang ating pong mga physical therapists, sila Sis Alma Aquino, Sis Ronaldine Meredores at Brother Ace Viñas. At syempre, hindi mawawala ang MCGI medical staff, Sis Jane Capati, Sis Verma Lingad, Brod Stephen and Sis Leia Campanilla, Sis Emily Laad at Sis Nora Hollanda. Tuloy-tuloy yan every month, hindi lang naman sa Orani, di ba? Araw-araw meron tayo sa Pampanga at meron tayo every Friday sa Marikina. Kaya salamat sa Diyos na tuloy-tuloy ng pag-abot ng tulong natin sa mga kasangbahay natin. Kaya itong mga kasangbahay ito naman para makapag-relax at mamasyal. Sa mga gustong mamasyal dyan, mag-unwind na hindi nyo naman kailangan na gumastos ng malaking halaga dahil meron kayong mapupuntang lugar na siguradong swak na swak sa budget nyo. Gaya na lang ng nature tripping sa halagang 20 pesos. Kung saan yan, panoorin nyo. Saan makakarating ang 20 pesos mo? Mga kasambahay, alam nyo ba na sa halagang 20 pesos ay pwede ka nang maka-experience ng sariwang hangin, nature tripping at adventure? At kung ikaw ay taga Metro Manila, hindi mo na kailangang sumakay ng barko o eroplano para makapag-relax. Dahil ang 20 pesos mo ay kaya kang dalhin sa La Mesa Eco Park! Sobrang daling pumunta dito. Pati ako, nag-commute lang. Kailangan mo lang sumakay ng jeep o UV Express papuntang Greater Lagro o Fairview. Pagkatapos ay dadaan kayo sa Commonwealth Avenue at magpapababa sa Pearl Drive. At after nyan, sasakay kayo sa ganitong uri ng tricycle kung saan ibababa kayo nyan sa entrance ng La Mesa Eco Park. Muling binuksan sa publiko ang La Mesa Eco Park ngayong 2024
matapos itong sumailalim sa renovations. Libre lang ang entrance fee ng mga residente sa Quezon City, habang 20 pesos naman ang bayad ng mga hindi taga-residente ng Quezon City kagaya ko. Kuya, ito po yung entrance fee namin. Sa newly renovated and improved Eco Park, mas marami ng activities ang pwedeng gawin ng mga pamilya at magkakaibigan. Mayroong bike trails, wall climbing, target shooting, archery, at paintball. Pero kung kayo ay grupo o kumpanya na gustong mag-team building, pwede kayong magpasked ng facilitated activities dito sa park. Pero kung gusto nyo ng DIY o do-it-yourself, pwede kayong magdala ng frisbee, saranggola, o badminton. O di kaya ay mag-picnic kasama ang mga kaibigan o ang pamilya. Basta siguraduhin lang na mapapangalagaan ninyo ang paligid. At kapag napagod ka na, mayroon ding mga kubo na pwedeng rentahan at mga bilihan ng pagkain. Pero kung ang hanap mo ay mas relax at chill na pamamasyal, pwedeng-pwede kayong mag-bird watching sa loob ng park. May mga guided tours din kayong maaaring i-avail. Ang 33-hectare La Mesa Eco Park ay kasama sa iilang nalalabing nature reserve o kagubatan sa loob ng Metro Manila. Tinatayang nasa higit sa 200 species ng flora and fauna ang matatagpuan sa lugar. Kasama ng iba't ibang klase ng ibon na hindi karaniwang makikita sa mga syudad sa bansa. Upang mapanatili ang kaayusan sa lugar, limitado ang daily visitors dito sa 1,000 katao lang. Kaya naman lahat ng gustong pumunta sa park ay kinakailangan munang mag-register sa kanilang website. Tandaan na ang lugar na ito ay hindi lang isang pasyalan. Higit sa lahat ay parte ito ng La Mesa Watershed na nagsisilbing lungs ng National Capital Region at nagsusupply ng tubig sa malaking bahagi ng Luzon. Layunin din ng Eco Park na i-promote ang biodiversity preservation, forest protection, at climate action upang makatulong sa pangangalaga sa mga natitirang nature reserve sa bansa. Malaki at mahalaga ang papel na ginagampanan ng La Mesa Eco Park sa ating bayan. Kaya bilang mga park goers at mga Pilipino, ay responsibilidad nating pangalagaan ito. Kaya't ang 20 pesos mo, malayo ang mararating kahit hindi ka lumalayo sa Metro Manila. Dahil bukod sa nakapag-nature trip, bonding, relax at activities ka, nakatulong ka pa sa pagpe-preserve ng isa sa pinakamahalagang biodiversity hub dito sa NCR. Until our next trip mga kasambahay, samahan niyo kami sa susunod na trip na to! Makabalik nga dyan. Ayan, Kasi nung no? nakapunta Eco ako Park. dyan, hindi pa ganyan yung Oo. itsura. Na-renovate pala. Bagay sa Parang- inyo yan, Ano yan? yan. Yung Oo. mga ganong activity. Paintball doon, no? May Ang daming paintball pwedeng din. gawin, no? Tapos malapit lang dito lang. Huwag ka na umuwi sa inyo. Bigyan tayo. Tsaka maganda dyan nung nakapunta ako before kasi nag-shoot din kami dyan dati sa La Mesa Eco Park. Ang ganda, maintain talaga yung mafe-feel mo Kailan yan? nature na preserve. Ano pa siguro college days ko pa. Parang Hala. something like Bata pa kami 2019. nun. Nung araw, no? 2019, mga 2019. Before Bata ano, pa pandemic. kami nun. Pero ang Hindi pa ganda dyan pag na-try nyo sa Eco Park. Talagang nature yung mafe-feel mo. Puro Kaya ang puno. dami ng activities eh. Gulat ako kasi dati talaga ay puro lakad, gano'n. Tapos mga bungee jumping lang. Wala Talaga? pang wall Bungee climbing. jumping? Meron doon, gano'n. Tapos may butterfly garden. More on talagang sa mga gusto ng nature, maglakad-lakad. Gano'n lang siya. Pero ngayon, magbabati na tayo sa ating mga kasambahay at syempre sa mga talagang sumusuporta rin sa ating programa. We would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Campancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. At sa lahat ng mga nakasama namin kahapon sa ginawang Bible Festival ng Zone 2 sa South District. Salamat po sa Diyos. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Sigurado may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina.
For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Jurag outlets. And we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Good morning sa aking moms. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!